Hello, good morning, good afternoon, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig. So, nandito ako sa summer capital of the Philippines. Summer capital of the Philippines. So, namamasyal at pinag-usap-usapan muni-muni sa mangyayari sa bansang Pilipinas. At nalulungkot ako. Mahirap sabihin, pero unawain nyo na lang kung bakit. Dahil may mga sitwasyon na hindi natin maiwasan. Okay, bago yan ay pakita nyo na lang ang view. Okay? So, yan, view. Tulaan nyo kung saan lugar ito. So, Burham Park. Ayan o. Ito yata yung City Hall. Yan, Burham Park. Ayun, yung nandito yung kabayo. Nandoon yung man-made lake. Ayan o, bangka-bangka. Sports Center. So, narito tayo ngayon sa SM Mall of Baguio. So, ituloy ko yung pinag-usapan natin. Inom muna ng tubig. Ang problema talaga natin, hindi nagkakasabay yung ating kumbaga timing, hindi nagkakatugma. Pangalawa ay mayroong isang grupo na gustong umaklas. Hindi naman tayo nasasama sa usapin. So baka mapagulo pa tayo. So hinihintay natin sila dahil sila yung grupo na talagang legit na mamuno at pwede nating sabayan. Pero dahil nga lang ay hindi natin sila pwede pamunuan. Minsan kausapin namin, medyo umiilag sila. Medyo nag-aalangan sila sa grupo ng Filipino Guerrilla Forces. Kasi the word of Filipino Guerrilla Forces para bang mga maghasik ng lagim o mga powerful group. No, we are a group of Filipino forces, Filipino Guerrilla Forces, na kung saan we only protect Filipino, especially the family and the barangay. So yun yung pinaka-objective ng Filipino Guerrilla Forces. Protektahan ang isang pamilya na naabuso at inaabuso at ang barangay sa buong Pilipinas na more or less 42 barangays. 42 barangays. So yun yung pinaka-mission. Kasi nabuo ito April 9 for the purpose to protect our country, to defend our country. Patungkol ito sa mga invaders na mananakop sa Pilipinas na hindi natin papayagan na mayroong ibang lahi na sasakop sa atin. So kailangan lumaban tayo ng kasi nga ang armed forces natin ay napakakunti lang nila. Kumbaga sa ang kalaban natin
sa percentage, 10% lang ang armed forces. O wala pa nga 10%, 5% lang versus 100%. So, layo, di ba? Now, we create a Filipino Guerrilla Forces wherein pwedeng tayo tumapat kung itong sinasabi namin bilang, kung mag-show of force lang kami, ay pwede na tumapat Chinese. Kasi ang Chinese Armed Forces is only more or less 2 million armed forces nila. But yung People's Liberation Army, but yung reservists nila napakarami, 600 million. Dami, di ba? Over our population, 600 million ang kanilang reservists. Sa atin lang 1 million. So hindi kaya. But ang labanan naman sa gera, in terms of land warfare, ang kaya natin lumaban sa Chinese is land warfare, yung unconventional warfare, guerrilla approach. But by air, by land, hindi natin kaya. Talagang by air, by land, siguro sa 5% sa by air, by land is only maybe 2%. So, wala talaga takika. Pero, bago mapasok ang ating bansang Pilipinas, sa lahat ng labanan ng giyera sa buong mundo, kailangan makatayo ka ng flag na ikaw ay nagtagumpay. Pero in our case, marami tayong isla, marami rin tayong barangay. So, in all corners sa ating bansa, ay may mga depensa tayo ng Filipino Guerrilla Forces within mga barangay defense. Barangay muna ang depensa bago ang full force. So kaya natin lumaban ang guerrilla. Kung anong taktika, di ba yung taktika ng NPA? Yung NPA nga 25,000 na umabot sila. Hindi natin nalupig hanggang ngayon, nasa na lang daw according to intelligence report, nasa 5,000. And yet hindi pa rin kaya ng gobyerno. Bakit? Because they are trained on guerrilla and they are familiar sa area. Kaya yung mga armed forces natin, hindi sila familiar sa area, so nahihirapan silang hanapin ang kalaban. Higop muna tayo. So, yun yung purpose ng Filipino Guerrilla Force. Balik tayo ngayon sa issue. Bakit yung sinasabing hudyat? Hindi nangyayaring hudyat. May mga problema kasi na hindi maiwasan. Mahirap ipaliwanag sa inyo. Pero sabi nga, kami ni Supremo, hindi kami titigil hanggat may problema ang bansa. Yun ang aming prinsipyo. Ngayon, may mga sitwasyon na nakaka-discourage, pero ang pinaghahawakan na lang namin ngayon yung suporta ng mga Pilipino na against sa corruption, against sa narco-politics, pro-communist, o what I mean, against communist, abuse of power, at saka normally yung ating Pangulo may issue talaga na dapat siya talagang palitan. Ang problema, hindi man natin kayang palitan because the Congress and Senate sa kanila. So, sino mag-i-impeach? Ang mag-i-impeach nito, ang taong bayan. Kaya taong bayan, umikisip tayo. Ang problema nga lang, may nabasa ako na research na napakahirap i-convince ang Pilipino kasi may kanya-kanyang iniisip, kanya-kanyang mga trabaho o kanya-kanyang gawain, but hindi nila iniisip yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino, yung ating bansang Pilipinas. Siguro maaring pag nagkagulo tayo, saka tayo mag-isip, ay sana nakialam ako, hindi sana nagkaganito, hindi sana naghirap ang bansang Pilipinas, hindi naging kawawa mga apo natin. So habang nandito tayo sa ibang ng mundo, ay gumawa tayo ng tama at tumulong tayo sa sambayan ng Pilipino. Ako, nananawagan ako sa kapwa ko
retired MUP. Ano? Nagserbisyo tayo, nanumpa tayo sa sambayan ng Pilipino at sa ating bansa na ipagtatanggol natin ang sambayan ng Pilipino at ang ating bayan. Nag-retired lang tayo para lang makapagpahinga, pero hindi ibig sabihin na alis na natin ang responsibilidad natin sa taong bayan. Kami ni Supremo, retired. Ay, hindi nga pala, si Supremo ay talagang umalis siya dahil hindi niya nakayanan. Ngayon, bumabalik siya para tulungan ang ating bayan. Sino ngayon? Matanong ko sa bayan ng Pilipino, sinong Pilipino, sinong men in your personal retired who lead with this kind of situation? Walang lumilitaw eh. Magpasalamat tayo kay Supremo na lumitaw siya dahil hindi niya nakakayanan ang nangyayari sa bansa. Tayong mga Pilipino rin, suportahan natin, tulungan natin, magkaisa tayo. Ang problema nga lang, may kanya-kanya tayong agenda. Hindi nagkakaisa tayo. Dapat iisa lang ang ating layunin. Palitan ang administration. Yun lang yun. Kasi nga, wala na tayong kabanang bayan eh. Wala na yung kabanang bayan, wala na. Hindi nyo lang alam. Mag-research tayo, magtanong kayo. Kung hindi nyo alam. Ang problema lang, sa ating organisasyon, sa Filipino Guerrilla Forces, isa lang ang dapat focus natin. Filipino Guerrilla Forces, isa lang ang focus natin. Ano ang focus natin? Pagkakaisa para maayos natin ang bansa. Yung mga differences natin, may iba-ibang differences natin eh. Ang iba, personal nila. Personal ang galit. Hindi yan nakakatulong sa bayan. Kumbaga, lumalabas tayong makasarili. Bakit makasarili? Problema mo lang iniisip mo, yung sa iyo lang advantage eh. Hindi mo iniisip yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. May mga differences tayo. Hindi natin perfect. Basta ang mahalaga dito, nagkakaisa tayo in one common goal. FGF, Filipino Guerrilla Forces. I-set aside natin yung mga personal. Basta kung mahal mo ang bayan mo, hindi mo papansinin yung ibang mga issue. Ang issue natin dito ay palitan yung ang administration. Hindi lang ang Pangulo. Ang lahat ng mga ungas sa ating bayan, palitan natin. Ako nga, ang suggestion ko, lahat ng mga kawatan, mga kurap, ilagay sa isang isla. Mabuhay sila ng 40 years, 30 years, so be it. At least naramdaman nila paghihirap yung pinaggagawa nila. Kasi wala silang takot, lalo sa Congress. Wala silang takot na ubusin ang kabanang bayan. Kasi akala nila, puro tanga yung mga Pilipino. Ayaw kong mapabilang sa tangang Pilipino na hindi umaalma. Dapat umalma tayo sa tama. Huwag tayong yung bang may pakialam tayo sa ating bansa, makialam tayo sa kapaligiran natin. Yan ang tunay na Pilipino. So yun lang muna gusto ko parating na magkaisa tayo. Pasensya kayo o kung hindi namin nagagawa pa dahil marami kami kino-considered. Kami awang-awa na rin. Ako awang-awa na ako kay Supremo. Pero nandiyan pa rin yung eagerness niya na talagang palitan ng administration. So, Filipino Guerrilla Forces, kung umuo tayo, dapat oo. Now, kung may problema, paliwanag. Kasi hindi po pwede na ondigo na tayo tapos magbabago isip natin. Mahirap yun. Mapapasubo ang bawat isa. So yun lang muna gusto ko iparating sa inyo mga kababayan ko. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Lalaban tayo. Magtulungan tayo. Yun lang ang gusto ko iparating sa taong bayan. Maraming salamat. Bye-bye.